So, ang gagawin natin is not eat the poison. So, natin patagalin. Simulan na natin. Ang gagamitin natin is pillow. So, ihilera ko lang siya lahat. Wait lang. Kahit nakahiga. Then, Ang guys. site kung saan nangyari ang aksidente, daanan daw talaga ng mga estudyante sa kanto ng Tomas Morato Avenue at Don A. Roses Avenue So, sino muna sa una? Quezon City. Dito ka. Lapit ka para po na makita. sumasakay dahil papunta po dito yung mga jeep. Normally po, doon po kami sumasakay sa may convenience store po. Kasi Dito, usok lang kasi taas. kaya kapag doon po kami nag-iintay. Ito, Kaya bayo. laking gulat nila nung napabalita may lipak ng simento na bumagsak dito. Ang Anak, kahit ano pwede mong gawin. Sa ikawalong palapag ng condominium na ito. Nakita ko lang nung tumama doon, parang nabiyak siya, tumalbog, nagkataon ng bata na living sa area. Wawa naman si Jonte. Sila Ay, yung di nasa pa. huli. Sakto. Kailan? Oo, yung 3 rounds lang. dalawang bata. Galos sa braso lang ang tinamo ni Isaac. Pero sina CJ at Ian na mismong nabagsakan ng debris na puruhan. Oo, tama. Yung isa, yung malaki yung tama dyan sa Ortigitas, parang pumutok siya. Uy pa yung Ang insidente agad na ipinagbigay alam sa pamilya ng mga biktima. Ang mga magulang ni CJ na sina Jason at Carla nanlumo sa nadatnan nila sa ospital. Inabutan po namin siya sa emergency room. Nakahiga na siya doon. Madaming aparatong nakasaksak sa kanya. Naka-bandage na siya. Kasi lumabas yung yung itak niya. akala lang namin, baka minor injury na, kaming pinagsak ng langit at lupa. Tinapat po kasi kami agad Wala pati. doktor doon. Ang tanging mabibigay na lang daw po sa kanya is life support. Hindi ko lubos maisip na bakit ganun yung sasakitin ng anak ko eh. Ang alam ko lang, pumasok siya. Uuwi siyang buo. Hindi ko makita yung anak ko na Poison. ganun yung Alam mo nangyari sa yun ako kanya yan. ngayon. Kain niyo muna. Sorry, walang tanggulay siya. Initially, he was really one of those candidates that you don't really expect to survive. Basag yung bungo, lumalabas yung utak, yung crushed skull niya nakatusok niya, sa alam mo utak. kung saan Pwede nilagay. mo nangyari sa akin, Kilikili. malaki sa kanya pa, bata pa siya, Kanina syempre lang. wala namang magulang na gusto makita yung gano'ng alam. Itong Miyerkules, sina CJ at Ian sumailalim sa emergency operation. What we did, remove all the brain matter na lumabas na sa skull, tanggalin mo lahat yung mga skull fragments tumusok sa utak. And then yung covering ng brain, in-reapproximate din yung skin. May skull defect. It's 15 by 4 cm na butas Uy, sa tama. buto. Right now, we're talking about 40 to 50% chance So, of sino na? survival. Dito muna. And it gets higher as the day progresses. Pag lumusot yan within 10 days, malaki yung possibility na mabubuhay. Nasa intensive care unit ngayon ang dalawa. May possibility talaga ng residual motor problem, speech problem, and comprehension problem later on. But the only good thing about it is 12 years old ang bata. The brain's still developing in kids. So kaya nakasurvive, tinatutukan talaga Di in ba? terms of rehabilitation and Okay na. occupational therapy. Pinakausap po namin siya lagi. Dirin mo, gising ka na. Ayun ka na din, tara na. Kaya ko mag-aatid ka na anak ko sa nilihan. Siyempre gusto ko mabuhay siya. Dagdag pa sa kanilang isipin ang lumulubong hospital bill ni CJ. 226,000 yung kanyang Wala pa. total. Iba pa yung sa operation niya na nagre-range daw po ng 100 to Sino una ako, diba? 150,000. Ang ICU po is 30 to 50,000 per day. Ang mister ko po driver po siya. Ako po nagbibenta na po ko online. Never ko to mister ng Panginoon. Sabi ko kay God, second chance lang ang hinihingi ko kasi bata pa siya. Kasi wala din akong pagkukulang sa kanila, sa kanya. Sige, magpagaling ka. Pangako ko sa'yo na computer, hindi bigay ko sa'yo paglabas mo. Akala ni CJ sa amin siya kumuha ng lakas. Pero kasi mas malakas kasi na sa amin eh. Kasi nakikita ko talaga kung paano siya lumalaban. Kitang-kita ko talaga. Kain mo na. Sinubukan namin kuhanan ng Hindi ako interview ang nakakaya pamilya ni Ian pero tumanggi sila. Bagamat naglabas din sila ng pahayag online. Seeing our sons go through so much pain and suffering is too heavy to bear. We ask for prayers as we go through this most difficult time. For those who would like to send financial assistance, we will be most grateful. Dalawang bata.
ng 3 mga estudyante, sino ang dapat managot? Ang condominium kung saan galing ang bumagsak na debris, binisita ng Department of the Building Official ng Quezon City. According sa investigation, Oo, alam mo yung ginawa mo. Yung kinain na. Yung debris na bumagsak. Alam mo yung kung Since saan nakakagaling 1995, nakuha yung building Sa permit, magugulat, I will sa factor paa in ko, some years ginaganon pa ko. bago for Ako, you na continue to less than 30 years. Pero ang tinitignan nila ngayong rason ang pagbagsak ng tipak ng semento ang pag-install dito ng Hindi antena. talaga kasi pa kanina sinabi ko na Deterioration ng facade at saka yung mga pagkakalitado dun sa facade. ayaw, mamaya At saka i-replay yung ko to. pagka-install ng antennas which may have due to the exposure ng elements na wind nagkakos ng vibrations dun sa palitada na medyo Ano muna una? naka-deteriorate dun sa adhesion niya dun sa shield ng structure. Patuloy ngayon ang investigasyon kung may lalabag bang building code ang may-ari ng building. Ako For una. the past 2 years na hinihingi po ng compliance order yung Department of the Building Official dun sa owner ng structure. Unfortunately po, hindi po sila nagsasubmit. Yung developer yung nag-police out ng specific unit na yun, yung nagkabit ng antenna. Responsibility po yan ng structure owner to keep their building in safe Ako condition na. to ensure na sana dapat na hindi nangyayari yung mga ganito pang kahedya. Pinuntahan ng aming team ang building para subukang humingi ng panig mula sa pamunuan o administration nito. Pero hindi sila nagbigay ng anumang komento. For criminal cases ay reckless imprudence resulting to physical injuries. For the civil cases, quasi-delict liability. So sa kaso po ito, ang ating mga property owner, gayon din ang mga contractors, kailangan po na sagutin itong mga gastusin nila sa ospital. May plano po sa ng kaso. Laban lang para dun sa justisya para sa dalawang bat. Hindi po sila nag-reach out. Gusto ko lang po sana humingi ng tulong sino una, di ba? po prayers po para sa dalawang bata. Financially po na tulong. Sana po, kahit po maliit, pag pinasama-sama po yun, sinulit po yun. Hindi yan akan. Nakakabahala at nakakapraning ang pangyayaring ito. Lalo't hindi ba dapat ligtas tayo sa ating mga dinaraanan at nilalakaran? Kawawa naman si Gante. Sila yung nasa pool eh. Sakto. Oo nga't aksidente, hindi inaasahan. Pero pwede namang maiwasan. At sa ganitong mga Poison. sitwasyon, kailangan ng accountability. Meron dapat managot. Ang ginawa ko, ay ano, Dahil dinilaan ko na. bangungot ito para sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya na ngayon pareho-pareho na lang kumakapit sa himala. Hindi ko nga nasasabi sa'yo, anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, babawi kami ni Dada. Pagkagising mo, gumising ka agad. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan mo ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates. Kaso ng mga maray na itala. Aya, bili! Sa jumping. Papa, Bisa ako, paano? mamaya na. Ako, hindi ako magpapakalilig. Pati ka di, wait lang guys. Ayaw. Alam mo, ano eh, not eat the poison. Ate, not eat the poison kami. Tapos yung nakain niya yung poison ko, ang ginawa ko, nilagay ko sa, hindi nilaan ko, tapos nilagay ko sa pet. Kinain mo. Oh, baby. Niloloko ko lang yan. Niliwala ko din yan. Totoo? Madili Kayla. Pero hindi, dun lang sa shirt, ginanyan ko lang. Kaya, ginanyan ko lang sa shirt, huwag kang iyakin. Kaya ko natuwa ako. So yun guys, umiyak siya dahil sa ginawa ko. So tapusin na natin to. Kapebebe ka na naman ah. Ayoko na, di ko na tatapusin to. Ikaw nagsabi ng eat the poison eh. Ikaw, babataw sa'yo to.
kami nakapag-upload ng 5 days or 6 days. Kasi may ginawa kami at saka busy talaga kami. And ayaw talaga kasi siya ayaw niyang ma-install dun sa Facebook or ayaw siya ma-save dun para sa vlog. Kaya hindi kami nakapag-vlog. Kaya guys, hindi kami baka mamaya hindi rin namin ma-upload to. Kasi susunod lang namin upload. Yung mga kumagay ng kikiam people, kinatago ko sa kanila pag kumagay ng putan sa likod ng bahay. Sabi po ng bilatige, ingatan mo dahil mahilang tumaputi. Bye-bye. Wag kayong makalimut mag-like, subscribe, and comment kayo guys kung ano pwede namin gawin video. Bye-bye! Mwah! Ayan. Bye-bye. Bye-bye ka na. Hindi ko tatapusin to. Bili ko ng Facebook sa kikiam. Pinirito ko na lumulobo. Yan guys, no, ang pangit niya na. Pinakuha. Bakit naman yung Beef na. dami-dami anak ng ganyan, bakit kami pagmahirap? Beef na. Sa kabila nito, ayaw maging mabigat ni Tuloy. Malaki man ang kanyang mga kamay, hindi ito dahilan. Ayaw mo. Hindi siya makatayo sa sarili niya. Ayaw mo. Sa tuwing siya'y naliligo, Eh, ano wala? ang tabo sa kanyang mga Nagbabay ka lang. Oh, ito na. Oh, sabihin mo, bye-bye. Bye. diskarte sa pagbibihis. Bye-bye. Mayo. Para makakain, binibitip niya sa kanyang ay mga daliri. Bye-bye. Ang bawa ng kilikili mo. Bye. Bye.